New Year Retreat. So, bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa Diyos. Banal at mahabaging Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat at nagmamahal po sa amin, salamat po sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal po sa amin. Noong nagtungo po kami sa kapahamakan, tinawagan niyo po kami sa liwanag ng Ebanghelyo at iniligtas niyo po kami sa pamamagitan ng banal na sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. At lumalakad po kami ayon po sa inyong dakilang kalooban patungo sa walang hanggang pag-aasa at kaluwalhatian na inihanda po ninyo para sa amin. Salamatin po sa itong napakagandang pagkakataon na nagtipon-tipon po kami dito sa pangalan ng New Year Retreat 2025 at maraming lesson at maraming aral at ibinahagi po, nagkaroon po kami ng dakilang resolusyon sa puso ng bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami sa aming kahangalan, tulungan niyo po kami sa aming kahinaan sa itong darating na bagong taon. Nawa lahat po ng mga kapatiran na dito ngayon ay gamitin po ninyo para sa inyong maluwalhating kalooban at nawa lahat po ng mga ipinapanalangin po namin sa inyong pangalan ay matupad sa pamamagitan ng tulong at gabay ng Panginoon. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, sa iyo lang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesukristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, Ephesians chapter 4, verse 3. So, Ephesians chapter 4, verse 3, ito po yung main teksto po natin ngayon sa session 4. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa bukulot ng kapayapaan. So, itong New Year Retreat, hindi masama po yung panahon. Tuloy-tuloy po yung ulan, kaya nahirapan po kayo sa inyong latching at sa mga ministry ng mga kapatiran. So, pero last New Year Retreat, naalala niyo po ba kung ano po yung sitwasyon last year? So, walang tubig last year. Alin po ba mas gusto ninyo? Walang tubig o sobrang tubig? Pag walang tubig, mas mahirap tayo. Kaya salamat pa rin kay sobrang tubig sa itong New Year Retreat. Mas maganda po ito kaysa wala. Kaya kahit anong sitwasyon po, salamat pa rin po tayo. Maghanap po tayo, tumingin po tayo sa bahagi yung na meron sa atin. Pag tumingin po tayo sa bahagi na wala sa atin, malungkot tayo dyan. Pero kung binibilang po natin yung blessing na nasa atin, masaya pa rin. So baka matatagal po itong ulan, pero yung ating puso ay magandang panahon sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos at fellowship sa mga kapatiran. So, yung topic po natin ngayon, keep the unity of the Spirit. Okay? So, kailangan po natin magsikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu, yung banal na Espiritu po na kumikilos po sa atin ay Espiritu ng pagkakaisa.
Kaya bukulot ng kapayapaan. Kung wala po tayong gabay at tulong ng Banal na Espiritu, yung Christian living ay imposible. Kaya mula nung ligtas po tayo hanggang darating po tayo sa kaharian ng Diyos, hindi po tayo iniiwanan ng Diyos o pinababayan ng Diyos. So araw-araw, ginagabayan po tayo at iniingatan po tayo ng Banal na Espiritu para lumago sa ating pananampalataya at pagkakilala sa Diyos at para mabuo si Jesucristo sa bawat isa sa atin. Kung wala po tayong katulong, kung wala po tayong tulong at gabay ng Banal na Espiritu, so napakahirap po yung Christian living. Dahil nandyan pa rin yung pangnanasa ng laban, nandyan pa rin yung mga tukso ng salibutan. So may tatlong kaaway sa ating Christian living: salibutan, laman at diablo. Kung ako lang nag-isa, so hindi kaya natin labanan ang tatlong kaaway po ito. So, pero nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil nung ligtas po tayo, nung naliwanagan po tayo sa Ebanghelyo, nung naunawan po natin na lahat ng kasalanan po ay natubos na, napatawat na sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesucristo, so doon po, bumaba po yung Holy Spirit po sa atin. Nasa atin na po yung gabay at tulong ng Holy Spirit, yun po yung mga banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng tulong at gabay ng Banal na Espiritu, meron po tayong panibagong pangnanasa. Ito po yung pangnanasa ng Espiritu. Okay. Meron po tayong kusang loob. So, umiibig po tayo sa Diyos. Gusto po natin sumunod sa kalooban ng Diyos. Pag tipon-tipon po tayo ganitong mga gawain, masaya tayo. Sa kabila ng maraming mga mahirap na sitwasyon, bakit masaya po tayo sa ganitong mga fellowship? Dahil nandito po yung kumikilos po yung Holy Spirit. Kaya kailangan po natin pag-aralan mabuti. Kailangan po natin malaman kung ano ang ginagawa ng Holy Spirit po sa atin. Kaya sana po sa itong session 4, so malalaman din po natin kung ano po ang kailangan para manatili po ang unity o pagkakaisa ng Holy Spirit sa ating Christian living. So, parang ito po yung sikreto po sa ating Christian living. Kaya, ngayon po, isa-isa, tingnan po natin. So, dalawang keyword po ay sana keep in mind. Dalawa po. So, paano mapanatili po ang pagkakaisa ng Holy Spirit? So, maraming ibang mga kailangan, pero dalawa lang po, isipin po natin. Sa pamamagitan ng katotohanan, at pangalawa, sa pamamagitan ng pag-ibig. So, pumunta po kayo sa Korean Retreat, Korean Life Mission sa Korea, Retreat Center. So, kung pumunta po kayo sa Retreat Center sa Korea, so meron pong dalawang malaking road. Okay? Yung pangalan po ditong dalawang malaking road ay Truth Road and yung biyaya, yung Grace Road. Okay. Grace and Truth. Ito po yung dalawa po yung pangalan ng road sa Korean Retreat Center. So, yung grace o pag-ibig, ito po yung isang poste sa ating Christian living. At pangalawa po ay katotohanan. Ito po yung dalawa po ay parang poste, yung haligi,
sa ating Christian living para mapanatili ang unity of the Spirit. So, pumunta po tayo sa 1 Corinto chapter 1. So, kung may Bible po kayo, hanapin po ninyo ang inyong sariling Bible. 1 Corinto chapter 1, verse 10. Verse 10, babasahin ko po magmula verse 10. Mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang. Duwang bakaroon sa inyo ng mga pakakabahabahagi, kundi kayo'y makaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Ito yung 1 Corinto chapter 1 verse 10. Ito po yung ito din po mas yung main texto po sa topic po natin. So magsalita ng isang bagay lamang. Huwag makaroon sa inyo ng pakakabahabahagi, mga division. So hindi pwede roon ng division sa church, kundi kayo ay makaisa sa isang pag-isip at isang layunin. Isang bagay lang. Walang division, unity, tapos isang pag-isip, isang layunin. So ito po ay dapat mangyari sa lahat ng churches. Pero alam po natin kung ano po ang problema sa Corinthian Church, sa Corinto Church, nagkaroon po ng division. Verse 11, sapagkat iniulat sa akin ng mga kasamahan ni Chloe ang tungkol sa inyo, na sa inyo may mga pagtatalo-talo, mga kapatid ko. Ang ibig kong sabihin ay ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako ay kay Pablo, o ako ay kay Apollos, at ako ay kay Cephas, o ako naman kay Kristo. So ano po yung nangyari? Ano po yung problema sa Corinthian Church? Nagkaroon po ng division. Nawala na po, nasira na po yung unity, Nasira po yung unity of the church. Kaya pag nasira na po yung unity of the church, so wala ng power. Walang pakilos ng Holy Spirit. Dahil yung Holy Spirit po ay spirito ng pagkakaisa. Kapag nakaisa po tayo, doon po kumikilos po yung Holy Spirit. Pero pag hiwalay na po tayo, so wala na. Parang uling. So, pag sama-sama po yung uling, mainit. Pero pag hiwalay yung uling, mainit pa? So, pwede ihaw? So, parang uling. Pag sama-sama po tayo, mainit. So, doon po, so, may nangyari. Pero pag separate po, wala na. So mula nung panahon po ng Apostle Pablo hanggang ngayon, sa lahat ng panahon ng Christianity, ito po ay nangyari. Kahit ngayon, ito po ay nangyari. Okay. Kaya, ito po yung 1 Corinthians po, ay maraming mga lesson po ay patungkol sa unity of the church. Okay. So alam po natin, 1 Corinthians chapter 13, ito po yung pag-ibig. So, bakit 1 Corinthian Church, isinulat po ni Apostle Pablo sa Corinthian Church about love. So, dahil yun po yung kailangan para bumalik po sila sa unity sa church. So, ako ay kay Pablo, yung pinakadakilang apostol. Ako ay kay Apollos, maraming alam sa Bible. Magaling siya. Maraming alam sa Bible, mahusay sa
pagsasalita. Ako'y kay Kepas. Kepas ay isa sa mga yung pinakaunang alagad, disciple ni Jesus. Ay, hindi, ako kay Kristo. Kaya, maraming mga division sa loob ng church. Dapat natin malaman bakit naging ganito. Saan sila naligaw? Saan sila nawala? Ang nawala po sila, iniwanan po nila ay katotohanan. Tao po, tumitingin po sila sa tao. Okay? Tumitingin sila sa tao. Kaya, iniwanan po nila ang katotohanan. So, ano po yung pinaka-essence o pinaka-mahalagang message sa buong Biblia? Okay? So, yun po yung nabanggit po niya po sa Pablo sa 1 Corinthians, verse 18 po. Sapagkat ang salita ng cross ay kahangalan sa mga napapahamak. Uni, sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Verse 23, Subalit ipinangaral namin ang Kristo na ipinako sa cross, na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hentil. So, pag nawala po yung focus, kung iniwanan po natin yung pinakakatotohanan, ano ang dapat natin hawakan? Okay? Saan dapat ako manatili? Nananatili ba ako sa church dahil sa taong ito? Nananatili ba ako sa itong mga pastor or minister o sa ganitong brother, sisters? O nananatili ba ako sa church dahil sa katotohanan ito? Yun po yung mahalagang question sa bawat isa sa atin. Okay. Dahil sa loob ng church, hindi po natin maiwasan yung mga tampo o mga pagtatalo o problema, okay? Saktan, sumasama yung loob, galit, miscommunication, misunderstanding, misinterpretation. Nangyari po lagi sa church. Kaya kung hindi po tayo matatak na nakaugat sa katotohanan, kung hindi po tayo nakaugat sa church, sa pamamagitan ng pagkaunawa ng katotohanan, dadating po yung panahon na matitisot ka sa tao. Okay? Matitisot ka sa tao. Katulad po ng nangyari sa Corinthian Church. Ako ay Pablo. Ako, Kepas. Kaya sa ngayon, tingnan nyo po, sobrang daming denomination sa mga grupo. Maraming grupo. Ako kay Soriano, pero nasano po. Ako kay Kibuloy, nasana siya. Kaya wag po kayo tumingin sa tao. Sa yung cross, hindi po yung mga bastang Kristo na ipinako sa cross. Dapat kompleto po ito. Kasi maraming tao po ay naniniwala sa iba-ibang uri ng Kristo. Yung kanilang Kristo ay nagpibigay lamang ng mga material na blessing. Hindi siya namatay sa cross. Yung kanilang Jesus Kristo, yung kanilang Panginoon ay nagbibigay ng mga kalusugan o kayamanan, tumutulong sa mga buhay nila. So, yung kanilang cross, yung kanilang Kristo ay hindi namatay sa cross. Kaya dapat kompleto po ito ang Kristo na ipinako sa cross.
Verse 26. Sapagkat tingnan ninyo ang inyong pakatawak, mga kapatid. Kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang isinilang na marangal, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa salibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa salibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahabakas sa salibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang sahay-sahay ang mga bagay na mahalaga, upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ko. Ito po yung napakahalaga. Upang walang sino mang magmalaki, magmataas. Huwag kang umasa sa tao. Yan po yung pinakaminsahe sa unang Korintian. Manatili ka lang sa katotohanan, hindi sa tao. So habang baby Christian pa, hindi natin maiwasan na umasa sa tao. Di ba? Kung walang kausap, kung walang lumalapit sa akin, kung walang nagbibigay pansin sa akin, so mahirap, di ba? Sa una. Pero hanggang kailan ganon? So habang lumalago po tayo sa ating pananampalataya at naging matatak po yung ating pananampalataya. So naiintindihan po, nalalaman po natin yung ating Christian living ay narrow way. Narrow way, konti lang kasama. Okay? Pero salamat sa Diyos, marami po tayong kasama kanito. Pero minsan, so nakikita po natin na hindi marami. Pero tuloy-tuloy pa rin po tayo sa itong narrow way dahil alam po natin ito ay patungo sa buhay. Kaya tuloy-tuloy. So, Acts chapter 20 verse 29, Acts chapter 20 verse 29. Kaya alam po ni Apostol Pablo na pag-alis po niya, papasok po yung mga mabangis na hayop, asong gubat, yung false teacher, para hiwalay po sila. So, 29, alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mabangis na asong gubat na walang patawas sa kawan, at lilitaw mula sa inyo na rin kasamaan ng mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. So, alam po ni Apostol Pablo na papasok sa loob ng church, ganitong mga mabangis na asong gubat. Mabangis na asong gubat, ano po ito? So, tao sila, tao. Okay. Nagtuturo ng maling mga turo. So, mga ginugulo po yung, sinisira po yung mga unity of the church. Kaya ito po yung mga warning po ni Apostle Pablo. So, 2 Timothy chapter 4 verse 3. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tenga, ay mag-ipon sila para sa kanilang sariling mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. Verse 4, tataliko sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tenga at babaling sa mga katang-isip. So, kaya pag umalis po tayo, pag iniwanan po natin yung katotohanan, okay? Yung katotohanan po,
Yan po yung dapat sentro ng ating fellowship, yung church, katotohanan. Yung katotohanan po ay dapat pundasyon ng ating fellowship. Okay. Kung iniwanan po natin yung katotohanan, o pag pumasok po sa church yung mga bagay na hindi totoo, doon po mag-umpisa po yung mga division, sira. Kaya sabi po ng Panginoon Jesucristo, kapag 2, 3 ay nagtipon-tipon sa aking pangalan, ay kasama ko dyan. So, nasaan po? Matthew chapter 18, tingnan po natin. Matthew chapter 18, verse 20. Sapagkat kung saan nakakatipo ng 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. So, alam po natin itong talata, 2, 3, ay nagtipon-tipon sa aking pangalan, in my name. So, bakit daw nagtipon sila, 2, 3? Kahit maliit po sila, kahit konti lang, 2, 3, pero hindi po sila ordinaryong tao. Nagtipon sila sa pangalan ng Panginoon. So, nagtipon po sila dahil po sa Panginoon. Nagtipon sila dahil ligtas na po sila. Okay. Dahil nakilala po nila ang Panginoon. Nagtipon. Ibang motibo. Yung kanilang gathering ay ibang motivation. Hindi po sila nagtipon para maging masaya. So, nagtipon ba tayo dito para maging masaya? So, sa ganitong mga panahon, bakit nandito po tayo? Yung ibang mga family, kamag-anak, ay nag-enjoy po sila sa Christmas ngayon. Yung Christmas. Merry Christmas. Nag-enjoy po sila ngayon. Pero bakit nandito po tayo, nagsa-celebrate po tayo ng Christmas dito, sa ganitong mga ulan? Hindi po. Dahil sa Panginoong Jesucristo, dahil ito po yung utos ng Diyos. Okay. Dahil dito po, nakikita po natin yung pakilos ng Diyos, narinig po natin yung mensahe ng Diyos, na-experience po natin ang kilos po ng Banal na Espiritu po dito. Verse 19 po. Verse 19. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinasabi ko din naman sa inyo na kapag nakasundo ang 2 sa inyo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling, ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Yung 2, 3 ay nagtipon-tipon sa pangalan ng Panginoon. Tapos, ano ang kanilang hinihingi? Ano ang kanilang hinihiling? Yung sariling pangnanasa? Yun po ba yung kanilang hinihiling doon sa kanilang fellowship? Hindi po. Noong nagtipon po sila sa pangalan ng Panginoon, yung kanilang pinag-usapan po, hindi po yung mga sariling kapakanan. Yung pinag-usapan po nila ay tungkol sa kalooban ng Diyos. Brothers, sisters, ano ang kalooban ng Diyos? Anong gagawin natin sa buhay natin? Okay. Ano ang isusukuli po natin sa lahat niyang kabutihan sa atin? Ganito ako ligtas, sister. Paano, brother, ligtas ka? Yun po yung mga gusto po natin marinig. Okay? Paano ligtas ka, sister, brother? Ganito ako na-save. Dating buhay, ganito. Pero ngayon, ganito na ako. Paano ang nangyari sa inyo? Na-save ka. Gusto po natin yung salvation testimony nila at gusto po natin marinig yung kanilang Christian living. So, anong ginagawa nila para sa Panginoon?
Anong ginagawa ng mga churches para sa Panginoon? Sino pa hindi ligtas sa pamilya mo, isasama sa prayer ko. Yung mga sino pa hindi pa ligtas sa pamilya mo, isasama ko sa prayer ko. Yung kanilang pinag-usapan po ay patungkol sa kalooban ng Diyos. Hindi po yung mga sariling buhay. Narinig po ba natin sa fellowship kahapon? Narinig po ba ninyo sa fellowship? Ay, masakit ako sa utang. Nahirapan ako sa mga asawa kong lasinggero. Pasaway, ang tigas ng ulo ng anak ko. Anong gagawin ko? Ganun po ba yung topic po natin sa fellowship? Hindi po. So, paano maligtas sila? Okay. Kahit mahirap yung buhay po natin, hindi po yan mga main topic sa ating fellowship. So, paano ma-save sila? Yun ang prayer ko. Yun ang pangarap ko. Yung kanilang pinag-usapan, yung kanilang ipinapanalangin, ay hindi po yung mga sariling kalooban. Kalooban ng Diyos. Sila po ay church. Kahit 2, 3, ganun po yung mga umpisa simula. Tapos magiging 10, mga 20, 50, 100, 1,000. Sa Philippine Reformation, sa una, ganito po, 2, 3, nagtipon sila sa pangalan ng Panginoon. So doon po, kumilos ang Diyos. Unti-unti, so dumami na po yung mga taong ligtas. First John chapter 5 verse 14. So 1 John chapter 5 verse 14. Ito ang ating kapanatagan sa Kanya na kung tayo'y humihingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo ay pinapakinggan niya. So, yung ating prayer po ay hindi na ayon sa ating sariling kagustuhan. Yung ating prayer ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kung humihingi po tayo ayon sa kalooban ng Diyos, anong promise po niya? Anong pangako niya? So, pinapakinggan ko, tutuparin ko, papakinggan ko, tutuparin ko yung kanilang prayer. So, yun po yung mga prayer po ng totoong church. So, para manatili po ang pagkakaisa ng unity, isa ng espiritu, so kailangan po natin i-check muna yung ating pag-aasa, yung ating layunin, yung ating direksyon, yung ating layunin sa buhay ay isa ba? Isa ba yung layunin po natin? So, yung mga taong gustong umuwi sa Naga, saka yung mga tao gustong umuwi sa Baguio, iba yung kanilang province. Kaya gusto po nila umuwi sa Naga, isang tao. Isang tao, uuwi po siya sa Baguio. Itong dalawa, pwede po ba makasakay sa isang bus? So, hindi pwede. Kung iba po yung destination, okay, hindi pwede makasama. Kung iba po yung destination. Okay. Yung dalawang tao, saan ka pupunta? Ay, dito. Ako dito. Say hello, say bye. Kung iba po yung destination, hindi pwede makasama. Pero, kung same destination, saan ka pupunta? Dito. Ay, ako din dito, sama tayo.
So, para makasama po yung dalawa, ay dapat isang yung destination. Kaya, yung purpose, yung hope, Ephesians chapter 4, verse 4, so, verse 3 po, yung kanina, main text po natin, Ephesians chapter 4, verse 3, na nasasikap na manatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa bukulot ng kapayapaan, may isang katawan at isang Espiritu kung paano tinawag kayo sa inyo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Pansinin po natin, isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. So, sino po yung tumawag po sa atin? Ang Diyos po ang tumawag sa atin. Ang Diyos po ang tumawag sa atin, pagkatawag sa atin. Isang pag-asa. So, bakit tinawagan po tayo ng Diyos? Bakit tinawagan po tayo ng Diyos? Para dadalin po tayo sa Kanyang kaharian. Para makasama po tayo sa buhay na walang hanggang sa kaharian ng Diyos, para makasama po tayo sa walang hanggang kaluwalhatian sa langit. Yun po yung layunin kung bakit tinawagan tayo ng Diyos. Yun po yung destination po natin. Destination. So, Philippians chapter 3, verse 14. So, magmula verse 12 po, Philippians chapter 4. Philippians chapter 3, verse 12. Chapter 3, verse 12. Hindi sa ito ay aking nakamit na o ako'y saktan na, kundi nagpapatuloy ako upang yun ay aking maabot. Kung paano ako inabot din ni Kristo Jesus. So, verse 13 po, mga kapatid, hindi ko pa inaaring abot ko na, unit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Verse 14. So, verse 14 po, basahin po natin, 3, 2, 1. Nagpapatuloy ako tungo sa mitiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo. So, dakilang pagtawag ng Diyos. Ito po yung dakilang pagtawag ng Diyos. Sino po yung tumawag sa atin? Ang Diyos po ang tumawag sa atin. Sa pamamagitan po ni Jesus Kristo, sa pamamagitan po ng Kanyang cross, tinawagan niya po tayo, manumbalik ka sa akin. Manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko, sumama ka sa aking kaluwalhatian. Buhay na walang hanggan. Ito po yung dakilang pagtawag ng Diyos sa atin. Patungo sa gantimpala sa langit. Kaya i-check muna po natin the same destination. So baka pupunta ka sa Naga, ako Baguio. Paano makasama itong dalawa? Ibang boss. Hello, bye-bye. Ako sa Baguio, ikaw Naga. Kung iba po yung destination, ibang motivation, hindi pwede makasama. Okay. Yung kambing at tupa, hindi pwede makasama. Dahil yung kambing, saan sila pupunta? Kambing? Di ba sa pagdating po ng Panginoon Yesus Kristo, pagbubukod-bukuran po ng Diyos, lahat ng mga tao sa dalawang grupo. Yung kambing saan? Right? Or kanan o kaliwa? Kambing. Yung tupa, kanan o kaliwa? Tupa. Kanan. Sa akin, kanan. Ito tupa. Tapos kambing. Kaliwa. Kambing. Sabi ng Diyos, yung kambing, so walang hanggang kapahamakan. Yung tupa, buhay na walang hanggang kaluwalhatian. Separate.
Yung mga tao pumasok sa narrow gate, lumalakas sa narrow way, patungo sila sa buhay. Yung mga pumapasok sa yung maluwang, so yung maluwang na yung pintuhan at dumadaan doon, malapad na daan, patungo sa kapahamakan. Iba po yung destination. Iba po yung destination. Kaya kailangan po natin i-remind lagi, saan ako patungo? Saan ako patungo? Ano ba ang naghihintay sa dulo ng itong dinadaanan ko ngayon? Ito po yung laging isipin po natin. The same hope, yung isang pag-asa ba? O isang layunin ba? O isang destination ba? So, hindi po tayo nagtipon dito para mag-enjoy lang ng pagkakasama. Dapat, the same destination. Pagdating po natin sa kahalan ng Diyos, sana doon, lahat tayo ay makita-kita doon. Lahat tayo. Yun po yung mga prayer ko. Okay. Pagdating po natin sa langit, pagdating po ng Panginoon Jesucristo, sana lahat po nandito ngayon ay sasama doon. Walang maiwan. Destination. So, yun po yung truth. So, yung Corinthian Church po ay nahiwalay, na-divided dahil nag-focus po sila sa tao. Iniwanan po nila yung katotohanan. Si Kristo na ipinako sa cross, iniwanan po nila. Kaya kailangan po natin yung i-check. So, nananatili ba ako yung katotohanan? O nananatili ba ako sa church dahil sa tao? Yun po yung checkpoint. Si Apostle Pablo po, marami po siyang manggagawa. Okay? Hindi po siya nag-isa sa kanyang Christian living. So, minsan, maraming kasama, minsan, konti lang na iwan, pero sa lahat niyang mga ministry, ay may kasama. Okay. So, bakit kasama po sila? Bakit kasama po sila ng Apostle Pablo? Filipos chapter 2, verse 20. So, isa sa mga kamanggagawa po ni Apostol Pablo ay si Timoteo. Si Timoteo, kilala po natin, verse 20. Sapagkat wala kung sino man na katulad niya na tunay na magmamalasakit sa inyong kapakanan. Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan, hindi ang mga bagay ni Hesus Kristo. So, sa panahon po ni Apostle Pablo, marami po ba manggagawa ni Apostle Pablo o konti lang? Konti lang. Sabi dito, pinagsasakapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan. Busy sila sa sariling buhay. Busy sila. Pero si Timoteo ay tunay na magmamalasakit sa inyong kapakanan. So, the same purpose. Si Timoteo po, kaya lagi po siyang sumama kay Apostol Pablo at tumulong kay Apostol Pablo dahil yung puso po niya ay nasa katotohanan. Nakita po ni Timoteo na si Apostol Pablo ay ginagamit po ng Diyos para sa kanyang kalooban. Kaya si Timoteo po ay lagi sumama po doon. So, sino pa po? Si Epaphroditus, verse 25. Chapter 2, verse 25. Unit iniisip kong kailangan pa rin isugo sa inyo si Epaphroditus na aking kapatid, kamanggagawa
at kapang kawal ang inyong sugo at lingkod para sa aking pangailangan. Si Epaphroditus. Isa din po ito sa manggagawa ng Apostle Pablo. So, maganda po yung tawag, di ba? Maganda po yung tawag, si Epaphroditus. Maganda po yung tawag, aking kapatid, brother. Okay? In Jesus Christ, brother. Ka manggagawa, kapang kawal. Sundalo siya. Okay? Sundalo. Sundalo ni Kristo. Kawal ni Kristo. Kapang kawal. Ako din kawal ni Kristo. Siya din kawal ni Kristo. Kapwa kawal ni Kristo. Ang inyong sugo, lingkod para sa aking pangailangan. Magandang tawag. May sakit po siya, halos po siya namatay. Verse 30, ganito po yung sabi po ni Apostle Pablo. Verse 30. So, verse 30 po, basahin po natin, sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo, ay nabingit siya sa kamatayan, na sinusuong sa panganib ang kanyang buhay upang punan ng kakulangan sa inyong paglilingkod sa akin. So, dahil po sa pagpapagal kay Kristo, hindi po siya napagod para sa sarili. Dahil kay Kristo, para kay Kristo, so pagod po siya at may sakit. Nabingit siya sa kamatayan. Halos mamatay po siya. Malapit na mamatay. Ganung mga seryoso po yung kanyang yung sakit. So isinusuong sa panganib ang kanyang buhay. Ano pong ibig sabihin? Isinusuong sa panganib ang kanyang buhay. Sa madaling salita, handa po siyang mamatay. Willing po siya mamatay para sa Diyos. Yung buhay, yung mission ay mas mahalaga sa kanya, mission. Dahil, malinaw po sa kanya yung layunin sa buhay. Nasa katotohanan si Apostol Pablo. Maraming ganong mga cases. Kaya kaya si Apostol Pablo, si Timoteo, si Epaphroditus, kasama sila lagi dahil yung kanilang destination, the same. The same boss, the same boat. So, yun po yung magandang unity. Kaya, kailangan din po natin ganitong unity. Sa Bible po, may ilang cases na iniwanan po nila yung katotohanan. So, isang halimbawa po sa Ruth chapter 1 verse 16. Sa Lumang Tipan, sinabi ni Ruth, huwag mong akong pakiusapan na kita ay iwan o talikuran ko na ang pagsunod sa inyo. Kung saan ka pupunta, doon ako pumunta. Kung saan ka nakatira, ay doon ako maninirahan. Ang inyong bayan ay magiging aking bayan at ang inyong Diyos ay aking Diyos. So, alam po natin yung story po ito, si Ruth. Si Naomi po, meron po siyang dalawang anak, lalaki. So, yung asawa niya namatay, yung kanyang dalawang anak na lalaki namatay. Yung dalawang anak na lalaki ay may asawa. Kaya si Ruth po ay isa sa mga manugang niya, May dalawang manugang. Sino po itong dalawa? Si Ruth at si Orpha. Okay.
So yung asawa ni Naomi, yung dalawang anak niya ay namatay lahat. Lalaki lahat lang namatay. Kaya si Naomi po ay gusto niyang bumalik sa Israel. Gusto niya bumalik. Pero si Ruth, si Orpha, hindi po sila Hudyo. So, ibang lahi. Kaya sinabi po ni Naomi sa kanilang dalawa, ako na lang uwi, dito na kayo. Bata pa kayo, kaya maghanap ka ng ibang lalaki. Mag-asawa ka ulit, mag-asawa kayong ulit. Ako na lang uwi. Okay na, kahit iwanan mo ako. Ganun po yung sabi po ni Naomi sa dalawang manugang na babae. Si Orpha ay umalis po siya, umalis. Sabi po niya, so Nay, pasensya na po, okay? Hindi ako makakasama sa inyo. Kaya hanggang dito lang po ako, Nay. Okay? Kaya nagpaalam po si Orpha. Pero si Ruth, ano po yung sabi po ni Ruth? Dito, huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan. Hindi kita iiwanan. So, huwag mong sabihin sa akin na iwanan ko kayo. Huwag mong sabihin sa akin na talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Susunod ako sa iyo, saan man. Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira, doon din ako maninirahan. Kung saan ka mamatay, anong sabi ni Ruth? Kung saan ka mamamatay, tatakas ako, doon din ako mamamatay. Okay? So, ito po yung magandang unity. Magandang unity. Kahit mamamatay, kamatayan, hindi pwede magpahiwalay sa kanila. Kahit anong problema, yung mga gutom, hirap, sakit, kahit anumang mangyayari, hindi ako hiwalay sa iyo. Sasama ako sa iyo, dikit ako sa iyo. Ito po ay unity. Okay. Ganitong unity po ay hindi pwede masira dahil nasa ibabaw ng katotohanan. Yung unity po ito, yung pagkakaisa, ay sa ibabaw ng katotohanan. Okay. Kaya yung mga naghahanap ng katotohanan, ay hindi po sila alis po doon. Okay. Kaya alam po natin yung ending story dito, si Ruth po ay pinagpala ng Diyos. Kaya isama po siya sa doon po sa Matthew chapter 1. Okay? Sa yung mga linya ng yung lahi kung paano ipinanganak si Jesucristo. Pero Genesis chapter 13 verse 9, so meron din pong isang storya sa Lumang Tipan. Ito po yung tungkol kay Lot. Okay? So, huwag po kayo maguguluhan, Ruth and Lot. Okay? Yung Lot po dito, pamangkin po siya ni Abraham. Nung pagkabalik po nila galing sa bansang Ehipto, so dumami na po yung mga hayop nilang dalawa. Kaya dati, wala pong problema sa kanilang pagkakasama. Pero nung dumami na po yung mga hayop, kulang po yung damo. Kaya yung mga taga-alaga ng hayop nila ay nakipag-away dahil kulang po yung damo, kulang po yung pagkain. Kaya, so, mahirapan po silang makasama. Kaya sinabi po ni Abraham kay Lot, okay? Verse 13, Genesis chapter 13, verse 9. Di ba nasa harapan mo ang buong lupain? Umiwalay ka sa akin. Kapag kinuha mo ang nasa kaliwa, ako ay papunta sa kanan.
o kapag kinuha mo ang nasa kanan, ako ay pupunta sa kaliwa. Okay? Ito po yung suggestion po ni Abraham kay Lot. Hiwalay ka sa akin. Iwasan po natin yung pakikipag-away ng mga tagapag-alaga ng hayop. Iwasan natin yung mga conflict. Pero si Lot, yung choice po, yung dapat ano po yung maging choice po ni Lot? Dapat si Lot ay huwag humiwalay kay Abraham. Kahit anong mangyari, okay? Dapat manatili po siya kay Abraham dahil ang Diyos po ay kasama ni Abraham. So, nasa Abraham po yung pangako ng Diyos. Di ba maganda po yung promise po ng Diyos kay Abraham? Umalis ka dyan at pumunta ka sa lupain na ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, pagpapalain ko ang inyong pangalan. Lahat ng mga angkan sa mundong ito ay pagpapalain dahil sa inyo. Napakaganda yung pangako ng Diyos ay nasa Abraham. Si Lot ay dapat kasama ni Abraham kahit anong mangyari. Pero dito po, ano po yung choice ni Lot? So, nung nakita po niya yung maraming mga damo at yung lupa ay maganda katulad ng halamanan ng Eden, so doon po siya bumaba at patungo sa Sodom at Gomorrah. Kaya magiging pangit yung ending story ni Lot. Yung Ruth po, si Ruth, maganda po yung ending story, blessing. Pero si Lot, so, hindi maganda po yung ending. Okay. Nung winasak po ng Diyos yung Sodom at Gomorrah sa pamamagitan ng apoy galing sa langit, okay, dalawang anak na babae na lang, isinama po niya doon sa Sodom at Gomorrah. Okay. So, bakit po nangyari ganito? Isang example po, ito po yung mga aral, lesson po sa atin. So, paano po yung mga apostol po ni Hesus Kristo? So, tingnan po natin yung 12 apostol po ni Hesus Kristo. So, Matthew chapter 26, verse 59. So, bali nangyari ng lahat lang ito upang matupad ang mga kasulatan ng mga propeta. Pagkatapos, iniwan siya ng lahat ng mga alagad at sila ay tumakas. So, ano po yung ginawa ng mga alagad ni Jesus? Iniwanan nila si Hesus Kristo at tumakas. Tumakas. Dahil sa takot sa kamatayan. Dahil po sa takot sa kamatayan, tumakas po silang lahat. Iniwanan po nilang lahat si Hesus Kristo. Yun po ganito po yung mga kalagayan ng mga alagad ni Jesus, 12. Pero, nung nakita po nila na si Jesus ay binuhay muli sa mga patay, si Jesus po ay nagpakita sa kanila nung nagtipon sila na nakasara po yung pinto, nagpakita si Jesus sa gitna po nila. Sabi po ni Jesus sa kanila, kapayapaan ang sumainyo. Pagkatapos, ano po yung nangyari? Acts chapter 4 verse 20. Acts chapter 4 verse 20. So, basahin po natin ito, 3, 2, 1. Sapagkat hindi maari, hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. The same disciple po sila, the same. So, parehong tao, pero ibang puso. So, may takot pa rin o wala lang takot? Wala lang takot.
Matapang na sila. So, handa na kaming mamatay. Kahit anong sinasabi, kahit anong kinakatakutan ninyo kami, so, hindi maari, hindi naming sabihin ang aming nakita at narinig. Meron kaming nakita at narinig. Ano po ang kanilang nakita? Ano po ang kanilang narinig? Okay. Nakita po nila si Jesus binuhay muli sa mga patay. Resurrection po ang nakita po nila. Nakita po nila yung kaluwalhatian ng muling pagkabuhay ni Jesus. Narinig po nila yung mga salita ng Ebanghelyo. Malibang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos, alam na nila, kaharian ng Diyos. Ito ang kalooban ng aking Ama, na sino mang nakakita sa anak ng Diyos ay sa kanyang sumamampalataya ay makaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko silang bubuhayin sa huling araw. Resurrection, muling pagkabuhay ng mga tao. Kaharian ng Diyos. Walang hanggang kapahamakan. Yun ang narinig po nila. Alam na nila na lahat ng mga taong hindi ligtas ay patungo sa impyerno, kapahamakan. So, paano tahimik? Paano pwede tahimik? Sabi nila, hindi pwede, hindi maaari, hindi naming sabihin. Meron kaming sasabihin sa mga tao. Okay. Anong nangyari sa kanila? So, nasa katotohanan po sila. Ebanghelyo, nasa ibabaw sila ng katotohanan ng Ebanghelyo. Ito po yung unity. Hindi po sila separate ulit. Hanggang mamatay po sila, hindi po sila sumuko. Hanggang mamatay. Yung unity of the church ay masisira ng ibang mga maling pagtuturo, ay masisira ng mga kasalanan. Okay? Kaya kailangan po natin keep unity of the church, okay, sa ibabaw ng katotohanan. Pag pumasok po sa loob ng church, yung mga practice ng salibutan, yung mga kasalanan ng salibutan, parang yun po yung virus. Kaya yung kasalanan ng salibutan, yung practice po ng salibutan, yun po yung sumisira sa unity of the church. So, ipakilala ko po sa inyo mga storya sa history ng mga hari sa Lumang Tipan. So, yung pinakaulang hari sa Israel ay Saul. Si Saul. Pangalawa po, sino po kasunod? Si David. Tapos pangatlo po si Solomon. Dahil po sa kasalanan po ni Solomon, yung Israel po ay nahati sa dalawa. Northern Israel, Southern Judah. Okay? Yung Northern Israel ay 19 kings. Mas mauna po silang nawasak po sila ng Assyria. Southern Judah naman po, 20 kings ay nawasak po sila ng Babylonia. Pero sa mga hari sa Northern Israel and Southern Judah, sa history ng Northern Israel, si Ahab, yung King Ahab ay isa sa mga pinakamasamang hari sa Northern Israel. Si Ahab, yung kanyang asawa, si Jezebel, ay kilalang kilala si Jezebel. So, masamang babae. Okay? Yung kanilang daughter ay si Atalia.
yung asawa, kaya, si Ahab, Ahasya, Jehoram sa Northern Israel, and Southern Judah, si Jehoshaphat, Jehoram, Ahasya. So, sa panahon po nila, yung takbo ng bansang Israel, Northern Israel, Southern Judah, ay pinakamagulo, pinakamasama. Pinakamagulo, pinakamasama. Ito po, si Ahab, yung asawa niya, si Jezebel, si Atalia, yung anak, daughter. Ang problema po, tingnan po natin, yung unang Hari, chapter 16, verse 29. Nang 38 taon ni Asa na hari ng Juda, nagsimula si Ahab na anak ni Omri na maghari sa Israel. Si Ahab na anak ni Omri ay naghari sa Israel sa Samaria ng 22 taon. Verse 30, si Ahab na anak ni Omri ay gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon ng higit kaysa lahat ng nauna sa kanya. Si Ahab po ay masama. Gumawa siya ng kasamaan sa paningin ng Diyos ng higit kaysa lahat ng nauna sa kanya. Pinakamasama si Ahab. Si Jezebel, tungkol kay Jezebel, nagsalita rin ang Panginoon na nagsabi, lalapain ng mga aso si Jezebel sa loob ng hanggang sa Jezreel. Okay. Ito po yung sumpa na ipinahayak ng Diyos sa pamamagitan ni Yehu. Verse 24, ang sinumang kabilang kay Ahab na namatay sa loob ng lunsot ay kakainin ng mga aso. At ang sinumang kabilang sa kanya na namatay sa parang ay kakain ng mga ibon sa impapawid. Walang gaya ni Ahab na nagbili ng kanyang sarili upang gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon na inudyukan ni Jezebel na kanyang asawa. Okay? Sino daw nag-udyok? Sino daw po yung mga kumilos sa likod ni Ahab? Si Jezebel. Si Jezebel. Okay. Kaya matindi po yung sumpa na ito. Kakainin sila ng yung kanilang katawan, kakainin ng aso, kakainin ng ibon. So, ganun kasama po si Ahab. Ang problema po, si Jehoshaphat ay nagkaroon po ng alay. Nagkaroon po ng alay sa pagitan ni Jehoshaphat at Ahab. Yun po yung kasalanan po ni Jehoshaphat. Okay. Isang Kristiyano po ay dapat separate po tayo sa karumihan ng salibutan ito. Okay. Minsan, may alay po tayo sa salibutan. May compromising. May compromising sa salibutan. Kaya sinaway po ng Diyos si Jehoshaphat patungkol sa ganito po yung kasalanan po niya. So, pangalawang Hari, chapter 19, verse 2. Pangalawang Kronika, chapter 19, verse 2. Pangalawang Kronika, chapter 19, verse 2. So, tingnan po natin mabuti kung anong kasalanan po ni Jehoshaphat.
Subali si Jehu na anak ni Hanani na propeta ay lumabas upang salubungin siya at sinabi kay Haring Jehoshaphat, dapat mo bang tulungan ang masasama at mahalin ang mga napupuo sa Panginoon? Dahil dito, ang puod ay lumabas laban sa inyo mula sa harapan ng Panginoon. Ito po yung mga pagsaway ng Diyos kay Jehoshaphat. So, dapat ka humiwalay sa masasama. Dapat ka humiwalay sa napupuo sa Panginoon. Bakit? Minamahal mo ang mga napupuo sa Diyos. Bakit tinutulungan mo ang mga masasama sa paningin ng Diyos? Dapat may connection ka. May connection. Bakit may fellowship ka sa libutan? Masamang kasalanan. Dapat putol. Para makaroon po tayo ng magandang unity sa loob ng church, kailangan po natin putulin po yung mga makasalibutang alay. Okay? Chapter 20 verse 39. Chapter 20 verse 39. Pagkatapos nito, si Jehoshaphat na hari ng Juda ay nakiisa kay Ahasias, na hari ng Israel, na siyang gumawa ng masama. Ahasias, yung hari ng Israel, mabuting hari po siya o masamang hari po siya? Masamang hari. Gumawa siya ng masama. Pero ang kasalanan po ni Jehoshaphat, nakiisa po siya kay Haring Ahasias. Kaya, ganito po ang nangyari. Yung anak po ni Jehoshaphat, Jehoram, ay nag-asawa sa anak ni Ahab. Okay? Yung anak po ni Jehoshaphat, Jehoram, ay nag-asawa sa anak ni Ahab. Yung Atalias, so kamukha siya, minana po niya yung mga ganong ugali ng na yung gumagawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Tapos yung hari, yung anak nila, Ahasias, ay naging masama rin po sa harapan ng Diyos. Kaya grabe po yung kasalanan po ni Jehoram. Ito po yung hari ng Juda, kasalanan po ni Jehoram, 2 Chronica chapter 21 verse 4. Nang si Jehoram ay maakyat sa kaharian ng kanyang ama na naging matatak, kanyang pinatay sa pamamagitan ng tabag ang lahat niyang mga kapatid, ganun din ang ilan sa mga pinuno ng Israel. So, anong ginawa ni Jehoram? Pinatay po niya ang lahat ng kapatid niya. So, si Atalias ay naging asawa ni Jehoram. Siya po yung naging nanay ni Ahasias. Kaya yung Juda, yung mga hari, yung mga kalagayan ng Southern Juda ay nasira. Bumagsak po, bumagsak. Bakit po yung dalawa ito, Southern Juda, Northern Israel, ay bumagsak na sabay-sabay? So, dahil po sa yung alay, dahil po sa connection po nila sa masasamang hari. Kaya ito po yung madilim na bahagi sa history ng Israel. Dati, sa Southern Judah,
Meron pong mga hari na gumawa ng mabuti at ginamit ng Diyos para sa mga Israelita. Pero sa panahon po ito, yung Southern Judah, Northern Israel ay bumagsak talaga lahat, bumagsak. Kaya ginamit po ng Diyos si Yehu, isang hari sa Northern Israel, para parusahan yung mga lahat ng kasalanan sa Southern Judah and Northern Israel. Second Hari chapter 10 verse 15, pangalawang Hari chapter 10 verse 15. Nang siya'y makaalis mula roon, ito si Jehu, ito po yung si Jehu. Nang siya'y makaalis mula roon, na salubong niya si Jonadab na anak ni Rekab na dumarating upang salubungin siya, kanyang binati siya at sinabi sa kanya, ang inyo ba puso ay tapat, gaya ng aking puso sa inyo? Sumagot si Jonadab, oo. Sinabi ni Yehu, kung gayon, iabot mo sa akin ang inyong kamay. At iniabot niya sa kanya ang kanyang kamay, ay isinama siya ni Yehu at sinakay sa karwahe. Sa ganitong madilim na panahon, nakita po ni Yehu isang kamanggagawa, si Jonadab. Bago isinakay po niya si Jonadab sa kanyang karawahe, ano po yung tanong niya? Ano po yung tanong ni Jehu? Yung puso mo ba ay tapat, kagaya ko? Okay. Yung puso ko ay tapat sa harapan ng Diyos. Ganon din ba yung puso mo? Yun po yung tanong po ni Yehu kay Jonadab. Si Jehu po ay pinarusahan po niya yung pamilya ni Ahab, yung Ahasya, saka yung mga Atalias. So medyo nahirapan din po siya. Konti lang po yung mga kamanggagawa ng Diyos. Kaya nung nakita po ni Jonadab, bago isinakay sa karawahe, yun po yung gusto niya malaman, yung puso ni Jonadab. Okay. Ito po yung kilalang story sa Lumang Tipan. Yung puso mo ay tapat, kagaya ng puso ko. Kung tapat yung puso mo, sama-sama tayo. Pero kung hindi tapat yung puso mo, hindi pwede makasama tayo. Dapat may katapatan sa puso. Okay. Ano po yung sumisira? Ano po yung sumisira sa fellowship po natin? Kung walang tapat, kung walang katapatan sa ating fellowship, hindi pwede maging isa. Kung may pandaraya, kung may kalokohan, kung hindi totoo yung ating puso sa fellowship, so masisira po yung fellowship. Dapat may katapatan sa ating puso. Okay. Kaya sumagot si Jonadab, opo, yung puso ko ay tapat. Kung ganon, iabot mo sa akin yung kamay mo. Iabot mo sa akin yung kamay mo. Tapos, isinama sa karawahe. Same bus. Okay? Same boat. Sama-sama tayo. Ito po yung magandang unity sa harapan ng Diyos.
Mabilis yung takbo ng oras. Kaya, pangalaw po, kailangan sa unity of the Spirit ay pag-ibig. Pag-ibig or biyaya, grace. Sa una, katotohanan po yung kailangan sa atin. Pangalawa po ay pag-ibig. Kung walang pag-ibig, masisira po yung unity of the fellowship. So, yung biyaya, meron po tayong isang bagay na hindi dapat makalimutan. Okay? Kung nalimutan po natin ito, masisira po yung unity sa church. Ano po ang hindi dapat makalimutan po natin? Yung dati po natin kalagayan. Yung dating kalagayan. Kung gaano ka-miserable po tayo bago maligtas. Yung dating kalagayan po natin ay kailangan po natin alalahanin. Ibig sabihin, wala akong anumang ipakmalaki. Wala akong anumang ipakmataas. Okay. Nung ligtas po tayo, anong ginawa natin? Meron po ba tayong ginawang mabuti para ligtas? Wala. Wala pong anumang ginawang kabutihan. Ano lang, isang masamang, miserable sinner lang tayo. Okay? Ganito po yung sabi po ni Apostol Pablo, unang Timoteo chapter 1. Unang Timoteo chapter 1, verse 13. Ito po yung isang testimony po ni Apostol Pablo. Ganito po yung testimony niya. Kahit na noong una ako ay isang lapastangan, manguusig at mangalipusta. Gayon may, kinahabagan ako sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko yun sa kawalan ng pananampalataya. At labis na sumagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Verse 15, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pamarito sa salibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. So verse 16 po, Uni dahil dito nakatanggap ako ng habag upang sa akin na pangunahin ay may pahayag ni Hesus Kristo ang kanyang saktal na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa Kanya tungo sa buhay na walang hanggan. So, sinabi po ni Apostol Pablo, dati, noon, una, ako ay isang lapastangan, mangungusi, o mangangalipusta. Okay. Isang bumagsak na makasalanan ako noon. Pero dahil sa kahabagan ng Diyos, dahil po sa awa ng Diyos, iniligtas niya ako. Labis na sumagana sa akin ng biyaya. Biyaya. Okay. Biyaya. Nakatanggap ako ng biyaya ng Diyos. Masaganang biyaya ng Diyos. Okay. Ako ang pangunahin sa mga makasalanan sa salibutan. Pangunahin, pinakamasama. Hindi ako karapat-dapat sa langit. Hindi ako karapat-dapat sa kaligtasan. Okay. Dapat sa impyerno ako. Pero dahil po sa kanyang awa, dahil sa kanyang mga saktal na pagtitiis sa akin, saktal na pagtitiis. Ano pong ibig sabihin? Saktal na pagtitiis. Konti lang tiis,
Yung saktang na pagtitiis ay mahabang panahon. Mahabang panahon. Wala sa atin. Wala po tayo saktang na pagtitiis. Dahil po sa kanyang masaganang biyaya, saktang na pagtitiis, ligtas na ako. Kaya sabi po ni Apostol Pablo lagi, ito po ay biyaya. Okay. Amazing grace. Biyaya. Hindi po na niya makalimutan yung biyaya ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos, ano po ang nangyari po sa atin pag inisip po natin yung biyaya ng Diyos? Tumataas po ba yung ating puso o bumaba yung ating puso? Bumaba. Pag inisip po natin biyaya, ay ganito ako noon. Hindi ako karapat-dapat sa kaligtasan ito. Ito yung masaganang biyaya ng Diyos. Kung inisip natin lagi yung biyaya ng Diyos, doon po, bumababa yung ating puso, yung humble. Yung humble ay galing po sa biyaya. Yung humble. Okay? So, para sa yung unity, dalawa po yung kailangan, truth and grace. Yung biyaya po ito, doon po may humility. Kung nakalimutan po natin yung biyaya, ito ay mawala ito. Bakit mawala yung humility? Bakit tumataas yung ating puso? Bakit tumataas yung ating puso? Habang tumatagal po tayo sa ating Christian living, dumadami po yung ating alam, marunong tayo sa mga ministry, so may idea po tayo sa mga nangyari sa church, nakikita po yung mga mali ng mga kapatiran, pumapasok sa ating mata yung mga mali, yung butas, doon po, tumataas po yung ating puso. Dapat, bumalik po tayo sa biyaya. Okay? Huwag po natin makalimutan kung sino po tayo noon. Okay? Isang miserable sinner dati. Kahit hanggang ngayon, mahina pa. Kaya sinabi po ni Apostol Pablo, ako ay pinakahamag ako sa mga apostol. Sabi po ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 15 verse 9, ako ay pinakahamak sa lahat ng apostol. Ako ay pinakahamak sa lahat ng mga kapatiran. Ako ay pangunahin sa mga makasalanan sa mundong ito. Okay. Napakababa po yung kanyang puso ni Apostol Pablo dahil nananatili po siya sa biyaya. Lagi po siya nananatili sa biyaya ng Diyos. Hindi po siya umaalis po doon sa biyaya. Habang nananatili po tayo sa biyaya, kung gaano kadakila ang kahabagan ng Diyos sa akin, nagtiis po siya sa akin ng matagal, naghintay po siya sa akin hanggang ngayon. Kung iniisip po natin yung pag-ibig ng Diyos, saktal na pagtitiis po niya sa atin, kahabagan, awa niya, doon po, so tumitibay yung ating unity. So, Philippo chapter 2 verse 3, Philippo chapter 2 verse 3,
Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag ninyong gawin ang anumang sa pagpapaliksahan o pagmamataas, kundi sa kababaan. Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Okay? Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Kaysa atin. Okay. Ako ang pinakahamak sa lahat ng kapatiran. Salamat sa Diyos sa kanyang pagkamit sa akin. Kahit hindi ako karapata pa sa ministry na ito, ginagamit niya ako. Okay. Kahit marami akong kulang sa alam, sa kakayahan, so binibigyan ako ng Diyos ng pagkakataon na sumali sa ganitong mga gawain, sa fellowship. Salamat sa Panginoon. Dapat ituring po natin yung ibang brothers sisters ay higit na mabuti kaysa akin. So, manatili po tayo sa baba. Doon po sa baba, may unity. Doon po sa mababa, may unity. Pero nasa taas, may unity po ba doon sa taas? Wala. Walang unity sa taas. Kaya pag tumataas po yung ating puso sa harapan ng Diyos, wala nang unity, masisira. Humuhusga sa iba, nagja-judge po sa iba, minsan nagtataas ng boses, nagagali sa iba. Ibig sabihin, ako ay mas mabuti sa iyo. Tahimik ka, ako ang masalita. May idea ako. Doon po sa taas, wala nang unity. Away-away lang. Pero sa baba, may magandang unity. Kaya yung tubig galing sa taas ay dumadaloy patungo sa dagat. Tingnan po yung mga unity ng dagat. Tapos, yung pinaka-highlight sa unity ay sacrifice. Okay? So, Ephesians chapter 2 verse 13. Ephesians chapter 2 verse 13 po, 13. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. So, bali ngayon ay nakay Kristo Jesus, kayo na noong una ay malayo at inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Okay. Dati, sabi dito, malayo kayo, malayo. Yung pinakamalayo dito ay saan po galing? Ballesteros. Meron pong kapatiran na from Ballesteros. Okay? Mga ilang hours po travel? Sobrang layo. Meron din pong mga galing sa Mindanao. So, sumakay po sila sa aeroplano. Okay? Malayo. Pero bakit? Nandito na po tayo. Okay. Bakit po nakaroon po ng ganitong unity? So, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yung dugo, ano po yung meaning dugo? Sacrifice. Yung sacrifice, yun po yung pandikit. Sacrifice. Kung walang sacrifice, walang unity. Okay. Kaya, una sa lahat, sa pamamagitan ng kamatayan po ni Jesus Kristo, so inilapit tayong lahat. Okay? Naging malapit na po tayo. So, nakasundo. So, meron na po yung daan. Si Jesus ay naging daan, yung way, yung haktan.
Walang iba, sacrifice po yung sacrifice. Kamatayan. Pag namatay na po tayo, nagsasacrifice po tayo sa bawat isa, doon po may unity. Kaya sa church po, kapag maraming kapatiran, nagsasacrifice para sa bawat isa, tingnan nyo po, maganda po yung unity. Pero pag ayaw mag-sacrifice, ayaw maglingkod sa mga kapatiran, so wala ng unity. Mga division, away-away. Division. Colossians chapter 1 verse 20. Colossians chapter 1 verse 20. Babasahin ko po. Sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang cross. Dugo. Okay. Kamatayan, sacrifice. Kaya sa una, si Jesus muna po na matay sa cross, nag-sacrifice, dumanak po yung kanyang dugo para lumapit po tayo sa Diyos. Para lumapit po tayo sa Diyos. Para makaroon po ng unity sa loob ng church, kailangan din po natin sacrifice. Katulad po ni Jesu Cristo. Yung pangatlo po, kailangan sa unity, sa church, ay forgiveness. Okay? Di ba mayroon pong minsan nagkaroon po ng problema sa church? Kaya kailangan po natin patawaran bawat isa. So Ephesians chapter 4 verse 32. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, magpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. So, patawarin, magpapatawa sa isa't isa. Gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo, sa atin, kay Kristo. Okay. Di ba, pinatawad tayo ng Diyos? Sa lahat ng ating kasalanan ay napatawad na. Yun po yung ating testimony. Pero minsan, ayaw natin patawarin yung ibang mga kapatiran. Tayo mismo pinatawad na. Pero bakit ayaw natin patawarin yung ibang mga brothers sisters? Ay, Pastor, grabe yung ginawa niya sa akin. May galit sa puso. May tampo sa puso. Mapait yung ugat. Bakit ganon? Okay. May galit po ba puso ng Diyos sa atin? Wala. Napatawad na lahat ng kasalanan. Pinatawad niya tayo. Kung ganon, dapat magpatawad po tayo sa bawat isa. Kaya maraming mga Bible verses, Matthew chapter 7 verse 1, huwag umatol upang hindi kayo mahatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol, hahatulan kayo. At sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. Bakit mo nakikita ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid, unit hindi mo pinapansin ang troso na nasa inyong sariling mata? Katotohanan po ito. Yung puwing na nasa mata ng ibang kapatid ay kita-kita. Okay? Bakit ganito? Mali? Okay, pangit? Ganito? Yung mga salita, yung mga kilos, ugali, bakit ganito? Nakikita po natin, pinapansin po natin yung mga maliliit na problema sa ibang mga brothers sisters. Pero sa akin, ano daw meron sa atin, sariling mata? Troso. Mas malaking problema na sa atin. Hindi po ito natin pinapansin.
kailangan po natin, ito po yung reflection ng ating sarili. Reflection. Paano mo masabi sa inyong kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing sa inyong mata, samantalang mayroong troso sa inyong sariling mata? Kaya, forgiveness. Hebrew chapter 5, verse 2. Hebrew chapter 5, verse 2. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya'y marunong makitungo na may kaamuan sa mga mangmang at naliligaw. Yamang siya man ay napapaligiran ng kahinaan. So, pag-isipan po natin mabuti yung verse po ito. Okay? Yung mga high priest, yung pinakapunong pari sa lumang tipan, hindi perpekto. Okay? Si Jesus Christ ay perpektong pinakapunong pare. Pero yung pinakapunong pare sa lumang tipan ay hindi perpekto. Kaya ganito po yung sabi, siya ay marunong makitungo na may kaamuan. Okay? So, marunong makitungo na may kaamuan sa mga mangmang, sa mga naliligaw, makulit. Mangmang, walang idea, mangmang. Walang alam, mangmang. O naliligaw, makulit, matigas yung ulo. Pero, marunong makitungo na may kaamuan. Nandyan pa rin yung kaamuan, maamo. Bakit po? Bakit po ganito po yung nagtitiis po siya? Dahil siya man ay napapaligiran ng kahinaan. Mahina rin po siya, mahina rin. So, kaya wag po natin makalimutan na ako din mahina. Mahina rin ako. Mangmang din ako. Minsan, naliligaw rin ako. Kailangan po natin magpatawad sa bawat isa. Doon po may unity of the church. Pag sinabi natin, hindi pwede, ayaw ko na mapatawad, ayaw ko na magpatawad sa kanya. Okay. Kung sinasabi po natin, ayaw ko na magpatawad sa kanya, sumama yung loob ko, nasaktan ako. Kung ganun po, anong sinasabi ng Diyos sa atin? Okay? Grabe yung ginawa mo. Lahat ng kasalanan mo ay pinatawad na, napatawad na. Bakit ayaw mo patawarin yung iba? Katulad ng kagaya ng pinatawad na kita, dapat ikaw din magpatawad sa iba. Tapos, 1 Corinthians chapter 12, pumunta po tayo. 1 Corinthians chapter 12. Verse 11 po, verse 11 muna. Ang lahat ng ito ay pinakilos ng iisa. At ganoon din Espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng Espiritu. Yung 1 Corinthians chapter 12 ay isang magandang chapter. Pag-aralan po ninyong mabuti. Okay? 1 Corinthians chapter 12.
So, chapter 12 and chapter 13 ay konektado po itong dalawa. So, yung chapter 13 po ay kilala po natin chapter, love. Yung chapter of love. So, pero yung umpisa po yung chapter 13 po ay may connection po sa chapter 12. Isang katawan, maraming bahagi. Ito po yung sekreto po. Isang katawan, maraming bahagi. So, lahat ng bahagi sa ating katawan ay kailangan po ba? Kailangan. Kahit iba-iba yung hugis, ay kailangan po ng lahat. Okay? Kahit iba-iba yung mga size, iba-iba yung design, lahat ng bahagi ng katawan ay kailangan. Kailangan. Kahit maliit, kailangan. Yung kuko sa daliri, kailangan po ito, kuko? Oh. Maliit lang siya, hindi pwede tanggalin. Kailangan po ito, kuko. Lahat ng kuko, kailangan. Okay. Kung walang kuko, mahirap. Lahat ng mga buhok, kailangan. Walang bahagi na hindi kailangan. So, chapter 12, verse 18 po, verse 18. So, bali ngayon, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan. Ang bawat isa sa kanila ayon sa kanyang ipinasya. So, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan sa bawat pwesto. Okay? So, katulad po ng itong mga, para sa ganitong malaking gawain, retreat, mga more than 2,000 nagtipon-tipon, 3 days nagstay, maraming kailangan. Maraming kailangan dito. Mga para kumain tayo, may cooking ministry. So, ano pa kailangan? Okay? Para makinig po kayo ng mabuti dito, yung mga teacher po nahirapan po ngayon. Nahirapan po sila sa mga makukulin na bata. Kanyang bata yon. Sobrang kulit. Dahil sa kanilang sakripisyo, so dito po kayo nakikinig. Tapos meron din po dito masyad. Kahit maulan, umiikot po sila sa masyad. Okay? Tapos during this time, mayroon pong magnanilinis sa mga CR para mamaya, para maggamit. Okay? Tapos yung meron pong mga kamay na nag-install ng itong mga tent, yung mga latching area, nagtahi ng mga sira sa mga shade net. Tapos yung mga parking. Meron din pong mga driver na dagdala sa inyo hanggang dito na nag-save. Okay. So bawat bahagi, iba-iba yung kanilang trabaho. Pero yun po yung mga sumasama lahat para makaroon po ng itong magandang katawan. Okay. Ito po yung isang magandang katawan. Bawat isa sa atin ay inilagay po ng Diyos sa bawat pwesto. Yung mga pwesto po ng pagkikinig po ngayon, yun po yung pwesto po ninyo. Tapos pag umuwi po kayo sa bawat church, meron pong mga pwesto na dapat nandun ka magstay. Sa pwesto ng pakikinig ng sermon, okay? Sasama po kayo sa sermon, mga Sunday, Wednesday, meron pong mga pwesto sa bawat church. Sa pwesto po ng mga ministry, kahit anumang ministry ibigay ng Diyos sa inyo, tingnan niyo po, ang Diyos po ang naglagay sa inyo dyan. Huwag po kayo umalis. Manatili po kayo dyan sa mga pwesto ninyo. Kung saan man inilagay kayo, yun po yung mga pwesto mo. Magbantay. Kung ganon, ang Diyos po ay kumikilos. Ang Diyos po ay kumikilos sa lahat ng bahagi para matupad po yung kalooban ng Diyos. Hindi po yung kalooban ng kamay,
Hindi po yung kalooban ng daliri, hindi po yung kalooban ng paa, hindi po yung kalooban ng mata, kalooban ng ulo. Kalooban po ng ulo yung Panginoon Jesucristo, kalooban ng Diyos, yun po yung natutupad. Yun po yung unity of the church. Verse 19, kung ang lahat ay isang bahagi, saan naroroon ang katawan? Subalit ngayon, maraming mga bahagi, unit iisa ang katawan. Ang mata ay hindi makapagsasabi sa kamay, hindi kita kailangan. Hindi rin makapagsabi ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa halip, ang mga bahagi ng katawan ay waring mahina ay kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala natin walang kapurihan ay pinakakaloob natin ng higit na kapurihan. At ang mga kahiyang bahagi natin ay siyang lalong pinararangalan. Na ito ay hindi kailangan ng mga bahagi natin higit na magaganda. Subalit, binuo ng Diyos ang katawan at ibinigay ng higit na kapurihan ang bahagi may kakulangan. Ito po yung secret. Lalo po sa church, meron pong bahagi na mas mahina. Tama po? Meron pong bahagi na mas mahina. Pero kailangan po natin bigyan sila ng mas malaking pansin. Kailangan po natin maalagan po sila ng mabuti. Bigyan sila ng mas malaking kapurihan, karangalan. Yung mahihinang bahagi sa bawat church. Mahihinang bahagi. Mahina sa pananampalataya. Kaya minsan makasalibutan pa yung kanilang sinasabi. Baby Kristiyano po, makulit pa sila, naliligaw, mangmang pa sila. Pero kailangan po binigyan sila ng mas higit na karangalan, mas higit na kapurihan. Okay? Encourage sa halip ng judge. Okay? Bakit ganyan? Sabi lang, wala kang ginagawa. Okay? Bakit nakaupo ka lang dyan? Yun ang pwesto niya, upo. Yun ang pwesto niya, upo lang. Kung wala siya, maraming bakante sa church. Yun ang pwesto po niya, upo. Bakit kumakailang? Yun ang pwesto niya. Para lumago, dapat kumain. Kung walang kumakain, ibig sabihin maraming absent. Darating po yung panahon na sila po yung magluluto sa kusina. Darating pong panahon, sila po yung mag-alaga sa inyo, magpa-follow up sa iyo. Darating po yung panahon, sila po yung gagamitin po ng Diyos na higit sa inyo. Okay? Kaya yung mga mahinang bahagi sa katawan po natin, yung mahinang bahagi sa bawat churches po, kailangan mas kapurihan, higit na kapurihan, kailangan po yung pararangalan po sila, kailangan po sila binigyan ng mas malaking pansin. Okay? Yun po yung puso po ng Panginoon. So verse 25, 26, upang wag magkaroon ng pagkakagulo sa katawan, kundi ang mga bahagi ay magkaroon ng makatulad na malasakit sa isa't isa. Kapag ang isang bahagi ay nahirap, lahat ay naghihirap na kasama niya. O kapag ang isang bahagi ay pinararangalan, sama-sama nagagalak ang mga bahagi. So lahat po ng mga katawan po ay konektado. Kaya isa. Pero iba-iba yung pwesto, iba-iba yung ginagawa. Okay? Yun po yung sekreto po ng isang katawan. Kaya
So Revelation chapter 4, verse 10 and 11. So doon po sa Revelation chapter 4, nakikita po natin kung ano po ang nangyari sa langit. Okay? Nabuksan po ang langit. Nakita po ni Apostle Juan kung ano po ang nangyari sa langit, chapter 4 and 5. Yung 24 elders, inihagis po nila yung kanilang korona. Tapos nagpuri po sila sa Panginoon. Yun po yung nakikita po ni Apostle Juan. Ang 24 na matatanda ay nagpapatira pa sa harapan ng nakaupo sa trono at sumasamba doon sa nabubuhay magpakailanman. Inihahagis po nila ang kanilang mga korona sa harapan ng trono ng nagsabi. Verse 11 po, verse 11, basahin po natin, 3, 2, 1. Tapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan sapagkat tilikha mo ang lahat ng mga bagay dahil sa inyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. So ito po yung mangyari. Bakit inihagis po nila yung kanilang korona? Dahil virus po yan. Yung corona po ay karangalan po nila, kaluwalhatian. So inihagis. Bakit? Noong humarap po sila sa karangalan ng Panginoong Diyos, karangalan ng Amang Diyos, kaluwalhatian, so walang ibang gagawin. Magpupuri lang. Yung kanilang kaluwalhatian, karangalan ay parang wala lang. Makikita po nila gaano kadakila ang kaluwalhatian ng Diyos, karangalan ng Diyos. Kaya inihagis po nila yung kanilang korona. Ito po yung mangyari po natin, mangyari po sa langit. So magpupuri po tayo sa Diyos, sa kanyang karangalan, sa kanyang kaluwalhatian. Magpapasalamat po tayo sa Diyos. Katulad po ng ginagawa po natin sa itong New Year Retreat. So 3 days, nagtipon po tayo dito, at nagpuri po tayo sa Diyos. Nagpasalamat po tayo sa Diyos. Nagbigay po tayo ng karangalan at kaluwalhatian sa Amang Diyos. Yun po yung gagawin po natin magpakailanman sa kaharian. Kaya sana po next year, panatilin po natin kaisa ng iglesia sa bawat church, sa buong Philippine Life for Mission, at sa lahat ng mga church, sa buong Life for Mission sa buong mundong ito. At magpuri po tayo ng kaluwalhatian sa Amang Diyos lamang. Okay? Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng inyong dakilang biyaya at pagmamahal po sa amin. Sa biyaya mo kami naligtas at dinala niyo po kami hanggang sa oras na ito. At nakaroon po kami ng reflection at resolution para sa darating na bagong taon 2025. Samahan niyo po kami at tulungan niyo po kami upang kami lahat po ay magamit po ng Panginoon para sa inyong maluwalhating kalooban at lahat po ng aming mga ipinapanalangin sa inyong pangalan ay matupad sa pamamagitan ng tulong at gabay ng Diyos. Hanggang matapos lahat ng yung program po ito sa New Year Retreat, samahan niyo po kami. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesu Cristo. Amen.